Praise God, hallelujah. Blessed be the name of the Lord Jesus. To God be the glory, because His mercy endureth forever. So purihin natin ang Panginoon sapagkat ang Kanya habag natili magpakailanman. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka. Natili po tayo mga kapatid, hallelujah, sa ating bawat isa ngayon, sa ating kinalalagyan. At sa oras na ito, tayo po'y makikinig ng salita ng ating Panginoon sapagkat ito po'y nagpakahalaga sa ating bawat isa. So, gamitin natin ang mga minuto, mga kapatid, hallelujah, na ating pahalagaan ang salita ng ating Panginoon. So, sa lahat ng nakasubaybay ngayon sa ating live, so mayroon po tayong, hallelujah, YouTube channel na i-search lang po ninyo ang This is the Word of God. At saka makikita nyo ang mga iba't ibang, hallelujah, salita ng Diyos na inyong masubaybayan dyan sa ating YouTube channel. So mga kapatid, hallelujah, ako po na nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sa oras na ito ngayon na bigyan po tayo ng Panginoon ng pagkataon na tayo po ay makakinig ng salita na ating Panginoon. Hindi po tayo makapag-live minsan sa gabi kasi mayroon po tayo mga lakad na kinakailangan din natin gawin kasi nagtatrabaho po tayo. So, sa ganito lang paraan mga kapatid, kahit na minuto pong natira, gamitin lang po natin ito kahit sa daan nakapag-live po tayo dahil kapos na po tayo sa oras. Ngayon po mga kapatid, hallelujah, na sinasabi po ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 13, 11-12, na ito mga kapatid, na nalalaman natin ang mga panahon na mas malapit po ang ating kaligtasan kaysa bago pa tayo nanampalataya. So, lumipas na po ang dilim, malalim na po ang dilim, at parating na po ang araw. So, mga kapatid, ito na po ang ating panahon ngayon na sa pamagitan po dito na ating ginagawa. Nag-live po tayo sa pagkataon kung mayroon oras tayo. Ito po ay pagkaroon ng Panginoon. Tayo po ay gumagawa sa ganitong gawain upang na mabantayan po natin, hallelujah, ang ating bawat isa tungkol po sa kaligtasan. Kasi wala na pong, hallelujah, mabigat na iniwan ng mga apostolis na sumunod lang po tayo sa kanilang mga gawain. No? Paano ba natin pinapangaral ang salita ng Diyos at paano po natin itinuturo ang tungkol sa kaligtasan? Wala na po tayong hinahangad, hallelujah, yung iba na kundi sa karunungan ng Diyos. Tayo po sana makaunawa ng kanyang mga salita sapagkat napakalaga po ito sa ating buhay, mga kapatid, na habang natitira po sa atin ang ilan araw sa ating buhay, na ito po gagamitin natin para sa Panginoon. Kasi wala nakakalam talaga ng buhay natin, kahit na naisin man natin mabuhay, kahit sa ating kalagayan ngayon, ito po sa pandemic, kung COVID-19, na napakaraming tao po ngayon na nagsisikap na sana na itong COVID-19, mawala na po ito sa limutan. Kasi hadlang po ito na ating pumuhay. Ito po'y hadlang na ating mga pangarap sa ating buhay. Subalit ang Panginoon na ating pinaglingkuran ay nanatili po siya ngayon mga habag na sa atin upang na sa ating pumuhay sa bawat araw ay hallelujah, manatili po tayo sa ating pananampalataya at ang Diyos po ang magpatatag sa atin. Na yun po yung nakasulat, hallelujah, sa 1 Corinthians in chapter 1 and verse 8, na ang Panginoong Hesus ang magpatatag sa atin hanggang sa araw ng kanyang pagparito. So paano tayo pinatatag ng Panginoon, mga kapatid? Ito po ang ginawa ng Panginoon sa atin na kahit sa minuto lang po makapag-live po tayo upang na ang kaligtasan talaga na ating inasahan ay hindi po tayo mabigo, mga kapatid. So maraming pagkataon, nakapag-live po tayo, kahit na po sa sasakyan, kahit na po sa daan, nakapag-live po tayo dahil ito na talaga ang huling panahon. So mga kapatid, maraming man tayong pangarap, maraming man tayong sabihin natin na nais na maangkin at maabot natin ang mga pangarap natin. Mga kapatid, hindi natin alam
kung yun po makamit po natin. At sa ating panahon ngayon, napakatindi ng mga kalagayan natin. Ito po ginawa natin mga kapatid bilang paghanda lang po natin bawat isa kasi luluubin ng Panginoon, hallelujah, ay babalik normal naman itong mga kalagayan natin. Subalit ngayon sa ating panahon, marami po tayong naranasan ng mga pagsubok, kapigatian. Subalit mga kapatid, dahil po sa ating hinahangad na nais na makapasok sa kaharian ng ating Panginoon, na yun po yung sinusulat, hallelujah, sa mga gawa. In chapter 14, verse 10 dito, na habang pinapalakas ni Apostol Pablo ang mga nanampalataya, na sinasabi niya, papasok tayo sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng mga kapigatian. Kaya mga kapatid, hindi natin maiwasan habang lumita sa limutan ang kapigatian, kasama po natin yan sa ating pamumuhay. Kaya patatagin lang po natin ang ating pananampalataya, makinig tayo ng salita ng Diyos dahil sa pamamagitan dito tayo nagkaroon ng matatag na ating pananampalataya at pag-asa natin habang naghihintay po tayo sa mga panahon na itinatakda na ating Panginoon. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, sa pag-isa po na Apostolic Believers of Christ. Tayo po ay natili at patuloy tayo nag-aaral at nangaral tayo ng salita ng Diyos hanggang sa ating pag-alis sa sanlibutan. Luluubin ng Panginoon, matapos pa rin ang ating kapigatian, matapos pa rin ang mga problema na ating naranasan ngayon. Subalit mga kapatid, dapat natin malaman na kung matapos man ang lahat ng problema, tayo may alis ng libutan, hindi natin inasahan bukas, mamaya, sa sunod na araw man, sa sunod na buwan at taon man, ay importante mga kapatid, alam na po natin ang ating patutunguhan. Na ito mga kapatid, dahil pinatatag po na ni Apostol Pablo ang ating bawat isa, sumigitan ng kanyang salita, na may pag-asa po tayo mga kapatid, na habang po tayo may sanlibutan, dapat ang ating bumuhay ay maging karapat-dapat sa Panginoon. Huwag natin hayaan sa mga problema, kapigatian, pagsubok natin naranasan na itong ating inaasahan na kaligtasan ay hindi po natin makakamit mga kapatid. Kasi ang ating panahon ngayon na talagang mabigat at tayo po ngayon nagpipighati sa ating bawat isa dahil po sa mga pagsubok ngayon na ating naranasan. Kahit mayaman, mahirap mayaman, walang pinipili ngayon sa panahon na ito. Ang mayaman naman, sila po ay nababalak na bagabag kung paano sila, kung babalik naman sila sa sabihin natin pagkapulubi. Puro tayo mga kapatid dahil mahirap po tayo, walang problema yon, no? Basta makakain lang po tayo, makapagbisti lang po tayo, at saka makapangaral tayo sa salita ng Diyos. Kasi ito po ibabalunin natin mga kapatid hanggang sa araw ng ating pag-alis. Na yung pinakasulat sa pahayag in chapter 14 and verse 13, mapalad ang namatay ngayon, sabi ng Espiritu, totoo nga sila pinagpala, sapagkat makapahinga na sila sa kanilang pagpapagal at ang kanilang mga gawa ay sasama sa kanila. Ito mga kapatid, trabaho tayo, pangarap tayo, pero mga kapatid, bigyan din natin ang Panginoon ng kanyang panahon. Makinig tayo ng salita ng Diyos at huwag natin kalimutan ano ba talaga ang turo ng Diyos para sa atin upang tayo matatag at patuloy tayo, hallelujah, naharap sa mga pagsubok, kahit anong mga pagsubok na darating sa atin mga kapatid. Ito po ay pinapaasa tayo ng Panginoon sa pangitan kanyang mga salita. Mga kapatid, sa 1 Corinthians in chapter 13, in verse 13, praise God, hallelujah, na walang mga pagsubok natin naranasan na hindi naranasan ng ibang tao. Anong ibig sabihin ng ibang tao? Hindi po sila Christian, ngunit sinusubok pa rin sila ng pagkataon. Ano ba kaya sa ating pag-Christian ngayon? Kung sinusubok nga yung walang pananampalataya, tayo pa kaya na may pananampalataya? So mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, maasahan ang Diyos. Darating mga pagsubok sa atin, subalit ang Diyos na rin ang hanap ng paraan upang makatayo pa rin tayo sa mga pagsubok na ating maranasan. So yun po mga kapatid, napakahalaga sa ating bawat isa. Huwag natin hayaan na itong kalagayan natin ngayon, dagdagan pa po natin ating kalagayan at dagdagan pa natin itong problema dahil pinoproblema po natin ang buhay natin. Mamatay ba tayo itong COVID-19 na ito ngayon? At saka manatili pa ba ang buhay natin sa panahon ngayon mga kapatid? Huwag na natin abalahin ang ating sarili tungkol po sa buhay. Kasi ang buhay nasa kamay ng Panginoon mga kapatid. At saka huwag natin kalimutan, glory to the name of Jesus sa ating panahon ngayon mga kapatid,
na kahit anong gawin ng tao, walang kapangyarihan ng tao sa araw ng kamatayan. At kung ganon, mga kapatid, naisin mo bang mabuhay bukas? Subalit kung sabihin ng Panginoon ngayon na tayo, wala tayong magawa. So, importante mga kapatid, na ngayon, handa na po tayo. Kasi ang kabagabaga ng tao, ang sabihin natin problema sa limutan, dagdag lang po mga kapatid, hallelujah, ng ating problema. Kung ating pumuhay ngayon sa limutan, ay hindi pa natin alam kung ano ba ang pupuntahan natin kung sakaling tayo alis sa limutan. Mga kapatid, mahalaga po ang kaluluwa kaysa ating katawan. Ang ating katawan, pinapalagaan natin, nagpabakuna ng vaccine upang na mabuhay pa. Bakit pinagsikapan natin itong katawan mabuhay? Babalik to sa alikabok, mga kapatid. Itong kaluluwa ang dapat natin, hallelujah, pahalagaan at pagsikapan natin papaano haharap sa Panginoon ng ating kaluluwa. Yung po ang mahalaga, mga kapatid. Hindi po itong katawan, naisin na natin mabuhay, subalit sa kamay ng Panginoon ang buhay natin. Wala po sa tao, wala sa mga bagay sa sanlibutan. Ang ating buhay, ang ating kamatayan, nasa kamay ng Panginoon. Praise God, hallelujah. Pahayag chapter 1, verse 18. Ako ang mamubuhay, namatay ako, ngunit nabuhay magpakailanman. Tingnan mo ako buhay magpakailanman at hawak ko ang susi ng kamatayan. Diyan tayo matatakot sa may hawak ng kamatayan. Hindi po, hallelujah, na itong katawan na nais natin mabuhay pa, subalit mga kapatid, ang kaluluwa naghinagpis kung paano siya harap sa Panginoon. Sabang mahalaga sa atin, ang katawan, ang kaluluwa. Mga kapatid, ang kaluluwa ang pinakamalaga. Kasi yun po ang haharap sa huling panahon. Itong katawan, babalik sa alabok. Anong sinasabi, mga kapatid? Hallelujah. Sa Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 7, na ang ating katawan babalik sa alabok at ang espiritu babalik sa kamay ng Panginoon. Babalik sa alabok. Kaya mali, kung pagsikapan nating mabuhay pa, ang kaluluwa ang mahalaga. Papaano ito, mga kapatid, haharap sa huling araw doon sa harapan ng Diyos? Kung karapat-dapat ba tayo sa binamahanggang? Kung hindi ba, mga kapatid, dapat ngayon pa lang alam na po natin kung ano ang dapat nating gawin upang tayo makaharap sa hukuman ni Kristo. Natatanggap tayo, mga kapatid, ng gantimpala, hindi po parusa. Mga kapatid, yun po ang mahalaga sa ating buhay ngayon. Papaano? Praise God. Papaano, mga kapatid, na makamit natin ang buhay na walang hanggan? Ito, mga kapatid, halos araw-araw man, gabi man, kung anong oras, makapag-live po tayo para lang malaman natin ang dapat natin gawin. Sinabi ko na nga, mga kapatid, ang relihiyon natin, hindi po yan, mga kapatid, ang napakahalaga sa kaligtasan. Ang relihiyon, title. No? Title lang po yan sa ating sambahan. Pero mga kapatid, ating kaligtasan, nasa salita ng ating Panginoon. Tayo po nakitayo sa Iglesia ng Diyos, gumagamit na ng Biblia, kasi ito po ang pundasyon. Kasi si Kristo ang katawan ng Iglesia. Ano ibig sabihin? Nagtayo tayo ng samahan, nagtayo tayo ng relihiyon, nasa ibabaw na pundasyon, at ang Biblia, ito ang nagpapatibay ng ating pundasyon, mga kapatid, at samahan dito sa sanlibutan. Pag nang tinayo ng apostolis ang Iglesia ng Diyos, nakikitayo lang po tayo. Kaya, mga kapatid, mag-ingat lang po tayo, paano natin makamit ang tunay na kaligtasan. Ito ba ay sa pagsisikap ng tao? Hindi po. Sino mang tayo ng Iglesia? Ang tayo ng Iglesia, mga kapatid, apostolis. Tayo ngayon, nakitayo lang po tayo sa Iglesia ng Diyos. Kaya, walang magmamalaki at walang mag-angkin ng Iglesia ng Diyos sapagkat ang apostolis ang nagtayo ng Iglesia ng Diyos. Nakitayo lang po tayo at dahil nakitayo lang po tayo, pag-ingatan natin, paano natin mapaikilala ang tunay ng Iglesia ng Diyos. Kasi ang Iglesia ng Diyos, tinayuan po yan ng relihiyon. Ngayon, ang bawat relihiyon, mag-ingat paano itayo ang relihiyon sa ibabaw ng pundasyon. Di ba sinabi ng Panginoon Kristo? Diyan po sa Lucas 6:47, 48, sinabi ng Panginoon Kristo, kung sino man makinig na aking salita at tumutupad, praise God, at tumutupad, ipakilala ko sa inyo, kanino ba silang matutulad? Matutulad siya sa isang taong matalino, nagtayo ng bahay, humukay ng malalim,
At pagdating ng bulog ng baha, hindi siya matitinag sapagkat tatayo sa ibabaw ng pundasyon. Mga kapatid, may pangalan ba yung relihiyon? Walang pangalan. Basta makinig ka lang, gawin mo lang na pakinggan mo, ikaw ang tinutukoy ng Panginoon, nakatayo ka sa ibabaw ng pundasyon. At kung nakatayo ka sa ibabaw ng pundasyon, mga kapatid, haleluya, ano bang pagsubok, ano bang problema, itong pandemic ngayon nakaraan, mga kapatid, haleluya, magpapatuloy tayo sa ibabaw ng pundasyon. Hindi po tayo matitinag, haleluya, dahil po ang salita ng Diyos, tinutupad po natin, pinapalagaan po natin, ginagawa po natin sa bawat araw. Ito talaga, mga kapatid, ang pagkain, haleluya, na ating kaluluwa. Mga kapatid, lumalasap ang ating bibig ng masarap na pagkain. May adobo, may pirito, may pinaksyo, may tinapay, may saging, may gulay, at saka may prutas. Lasap lang po yan, mga kapatid. Nalalasapan na ating bibig. Napakasarap nito. Pero mga kapatid, lasap ba na lasap ng iyong kaluluwa ngayon? Ano bang nalasap ng iyong kaluluwa ngayon? Di ba sinasabi ni Job, mga kapatid, haleluya, sa 12:11, na ang salita ng Diyos, ang ating pangdinig, dito dadaan ang espiritual na pagkain at lasap na ating puso at ating kaluluwa. At ito po'y kinakain ng ating kaluluwa. Saan dumaan, mga kapatid? Sa ating pandinig. Dito dumaan, haleluya, ang salita ng Diyos. Ito'y kakainin na ating kaluluwa. At ang kaluluwa natin, haleluya, siya po'y nagagalak kasi bawat araw, kapag tinupad mo lang ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang ating kaluluwa, nagalak yan, mga kapatid, nakakain po yan. At dahil nakakain ating kaluluwa, pagsubok, problema, gutos, haleluya, sabihin natin pag-uusig man, panglalait nating kapwa, tanggap-tanggap mo yan, mga kapatid. Kahit anong pana ng Diablo, hindi titidab yan. Hindi, ayan, mga kapatid, haleluya, makakatatinag sa ating pananampalataya dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ang nagpatatag ng ating pananampalataya. Hindi po si pastor, hindi po ang samahan, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, haleluya, ito po ang nagpatatag sa ating bawat isa. Hindi po, mga kapatid, haleluya, ang karunungan ng sanlibutan, ang karunungan ni pastor, karunungan ng ibang tao, mga kapatid, haleluya. Ang salita ng Diyos, ito po ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Ito po nagpatatag na ating pananampalataya upang makatayo tayo hanggang sa pagparito na atin, Panginoon Kristo. Praise God. Mga kapatid, huwag na tayong mabagabag. Di ba sinabi ng Panginoon, haleluya, in John 14 verse 1, haleluya, huwag mabagabag ang iyong puso. Manalig kay sa Diyos, manalig kay sa akin. Sa bahay ng aking Ama, maraming silid, haleluya. Mga kapatid, kung umasa ka lang ng salita ng Diyos, hindi ka matitinag, hindi ka, haleluya, madaigin ng sanlibutan. Kasi ang salita ng Diyos, haleluya, ito po'y kapangyarihan, haleluya, sa ating bawat araw, sa ating pumuhay. Sinabi po, haleluya, ni Apostol Pablo, glory to the name of Jesus, sa unang Korinto, ngadto sa versikulo 8, kapitulo 1, haleluya. Patatagin tayo na ating Panginoon hanggang sa araw ng kanyang pagparito upang magtayong hatulan kasama ng sanlibutan, haleluya. Hindi tayo sa isalin ng Panginoon ng paghatol ng sanlibutan. Yun po ang ibig sabihin, haleluya, pinapalo po, haleluya. Tayo po binigyan ng sakit ng Panginoon upang maramdaman natin saan ba tayo nagkukulang. Tayo po mga Kristiyan, lalo na po sa mga tao ngayon, nais ng kaligtasan, mga kapatid. Paano natin makamit ang kaligtasan na hanggang ngayon, walang pagbabago sa ating pamumuhay, walang pagbabago sa iyong mga pananalita, walang pagbabago sa iyong naramdaman, walang pagbabago sa iyong pag-iisip. Haleluya, sa iyong ginagawa sa bawat araw, hindi po kinalulugdan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayon na ang panahon. Lumapit tayo sa Panginoon, sumuko tayo sa Panginoon. Sapagkat sa panahon na ito, mga kapatid, ito po'y nakakatulong sa ating kapwa. Ang pandemic, mga kapatid, hanggang ngayon, hindi pa po nawawala. Mga kapatid, baka ikaw lang hinintay ng Panginoon, manalangin ka. Haleluya. Magbalik tayo sa Panginoon kasi ang manalangin ng mga matuwid, maraming magawa. Haleluya. Malaking ikatulong ng pananalangin ng mga matuwid kasi ang Diyos na ating pinaglingkuran, siya po'y nakikinig. Haleluya. In 1 Peter chapter 3, in verse 12, haleluya. Ang mata ng Panginoon nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pandinig ay kanyang pinapaabong doon sa mga nanghihingi at manalangin, mga kapatid. Ngunit,
ang mata ng Panginoon salungat po sa mga masama, mga kapatid. Papaano tulungan natin ang ating kalagayan ngayon sa buong sanlibutan? Yanig po ito, hallelujah, ng COVID-19. Anong magawa natin, mga kapatid? Pira ba? Kahit isang sakong pira mo, bigay mo man sa gobyerno, hindi pa rin makatutulong. Mga kapatid, hallelujah, tandaan po natin ang Ninibe. Sa 40 days na lang, sinabi ni Hunas, 40 days na lang, ibagsak ang Ninibe. Bakit naligtas ang Ninibe? Ang laking bayan ni Ninibe, 3 araw lalakarin ni Judas. Ilang taong laman yan? 120,000. Hindi pa kasali yung hindi na binilang, mga kapatid. Ano bang laman ng Ninibe? Hayop man, marami. Mga kapatid, 40 days na lang, sabi ni Judas 3, Kapitulo 3, versikulo 1, ngadto, hallelujah, sa verse 10, hallelujah, mga kapatid, ang salita ng Diyos na pinapangaral ni Judas na nampalataya ang Ninibe. Sabi ng hari, hayop man, tao man, walang lasap ng tubig, walang lasap ng pagkain. Ngayon, umpisahan natin dahil hindi natin alam kung magbalik ang pag-ibig ng Diyos at hindi tayo mamatay sa panahon na ito. Mga kapatid, 4 araw na lang. Bakit naligtas ang Ninibe? Ngayon, 1 taon mahigit ang pandemikong COVID-19. Bakit nanatili ngayon? Mayroon naman lumalabas na ibang balita sa social media, mga kapatid. Hallelujah. Bagong sakit na naman. Dagdag naman ang kabagabagan, mga kapatid. Wala ng panahon. Isa lang ang solusyon. Pagbalik loob tayo sa Panginoon. Pagkaisa tayo sa panalangin. Ito ang solusyon. Pinakamatibay at pinakamatibay na gamot ng COVID-19. Panalangin lang po. Balik loob sa Panginoon. Magsisi tayo sa magkakamali. Magkaisa tayo sa pagpanalangin. Malaking mangyayari. Matulungan natin ang kapwa natin kahit saan dulo ng daigdig. Kapag ang Diyos ang kikilos bukas, tapos ang problema, ang solusyon ng COVID-19, hindi baksin. Kasi ang baksin, mga kapatid, hindi lahat na baksingan ay magkaroon ng kabutihan ng katawan. Hindi mo alam na ang katawan natin, hindi kaya yung chemical na ginagawa po na ahensya, mga scientists, mga kapatid, hindi ko naman sinasabi, gumawa silang kasamaan. Ang ibig kong sabihin, hindi lahat ng tao mabaksingan at mabatsingan ay makakaya ng kanyang katawan. Hindi natin alam, mga kapatid. Totoo po yan, nakakabuti din magpabaksin ka. Kasi yun ang solusyon. Magbalik ekonomiya, labas ang tao, walang face shield, walang mask, wala nang social distancing, mga kapatid, hallelujah. Pero hindi mo alam, sa 6 na buwan, anong maramdaman mo kaya? Praise God. Ano kayang maramdaman mo, mga kapatid? May baksin ka na, pili ka na lalabas. Pero, mga kapatid, yung chemical, yung medisina, nakalagay sa katawan mo, ano kayang mangyari? Pero subalit, kung tayo pagbalik loob sa Panginoon, mabaksihan man tayo, hallelujah, tandaan po natin, Marcos 16:18, sabi ng Panginoon, makainom man kayo ng lason, walang mangyari. Makaapak na ahas, walang mangyari. Kahit mabaksingan tayo, dahil po batas sa lupa, kailangan tayo susunod. Pero mga kapatid, hindi baksin ang ating inasahan. Ang Diyos na buhay, siya ang nagsasabi, kahit makainom kayo ng lason, walang mangyari sa inyo. Mga kapatid, ngayon na, palapit na ang baksin, magbalik din sa Panginoon, mabaksinan man tayo, hindi tayo matatalo at walang mangyari sa atin. Pero kung hindi ka lalapit sa Panginoon, kung hahabulin mo ang baksin, walang siguro, mga kapatid, pagkatapos ng 3 buwan, pagkatapos na 6 na buwan, hindi mo alam anong maramdaman mo. Hindi na po pwede alisin yung baksin. Ang mahalaga, mga kapatid, na ngayon pa lang, unahan natin na baksin. Baksinan man tayo, pero si Kristo nasa puso at nasa buhay na natin. Baksin, kasi batas ng lupa, magpabaksin ka. Hindi ko sinasabi kung magpabaksin. Pero mga kapatid, ang hindi natin alam kung kaya mo ba yan. Pero kung unahin natin si Kristo, mabaksinan man tayo, sabi ng Panginoon, Marcos 16:18, makaapak kayo ng ahas, makainom kayo ng lason, walang mangyaring masama sa buhay ninyo. Yun, mga kapatid, ngayon na, unahin natin si Kristo, darating ang baksin, tupukan man tayo ng baksin, sabi ng Panginoon, tutuparin niya. Makainom tayo ng lason na po, mga kapatid, makainom tayo, walang mangyari. Baksin naman tayo, pag nauna na si Kristo, walang mangyari sa buhay mo. Mga kapatid, napaka-importante, pinakamabisang gamot, unahin natin si Kristo. Aabot man na baksin, mga kapatid, huwag ka na magtaka, huwag ka na mag-alinlangan, si Kristo na po ang nauna sa patik ng pangalan ni Isus sa pagitan ng bautismo, magsisi tayo, magpabautismo tayo sa kanyang pangalan sapagkat tatak, hallelujah, ni Kristo
nasa iyong noo. Baksinan man ka. Dahil si Kristo makapangyarihan, hindi ka matitinag, hindi ka mamatay ng baksin, mga kapatid. Hallelujah. Kasi ang Panginoon, ang pinaka-powerful, siya ang gamot na walang makatumbas. Sabi ng Panginoon, I am the healer. Hallelujah. Ano bang mga pangyayari sa libutan? Siya pa rin ang tagapagligtas. Siya pa rin, hallelujah, ang ating inaasahan. Siya ang Diyos na buhay. Noon pa man, ngayon, at magpakailanman. Siya pa parito, siya ang magpakailanman. Hebreo Kapitulo 13, versikulo 8, si Jesucristo, noon man, ngayon, at magpakailanman. Kaya kung bautismado ka na, unahin na. Hallelujah. Unahan mo na ang baksin, hindi pa darating ang baksin na si Kristo nasa noonan po natin. Kasi tatapakan natin ang baksin, mga kapatid, hindi na tayo, hallelujah, mag-alinglangan. Walang mangyaring masama sa buhay natin. Walang mangyari masama sa katawan natin kasi si Kristo nandiyan na. Pero unahin mo ang baksin kasi natakot ka ng kamatayan, hindi mo tinanggap si Kristo. Sabi ng Panginoon, ang naghahanap na mabuhay, hindi makakatagpo nito. Ngunit ang walang magpahalaga ng buhay dahil sa akin, siya ang makatagpo nito. Mga kapatid, malaga po ito. Mateo 10:28. Mateo 16:25-26. Hallelujah. Na sinabi sa Mateo 10:28, hallelujah, huwag kang matakot. Huwag kang matakot nang kayang pumatay ng katawan na hindi kaya patayin ng kaluluwa. Yung katakutan ninyo, ang Diyos na kayang pumugsa ng kaluluwa at katawan doon sa impyerno. Mga kapatid, sinabi po dito sa Mateo 16:25, na siyang naghangad na buhay, mawala nito. Ngunit mawala ng buhay dahil sa akin, makatagpo nito. Mga kapatid, huwag na mong usikan at huwag mo nang usikin ang panahon. Huwag na natin hayaan, mga kapatid, patapos na ang sanlibutan. Sabi ng Panginoon, malapit na. Sa mabasa, pahayag in chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa ng propesiya, ng hula ng propesiya, nakikinig at gumagawa, sapagkat malapit na ang panahon. Sinabi mo Biblia, hindi pa? Malapit na. Ano sabi sa Pablo? Malalim na ang gabi. Palapit na po ang ting-araw. Yun na po, mga kapatid. Tapos na. Hallelujah. Matapos na ang panahon. Ngayon, mga kapatid, huwag kang magpauna. Huwag mong hayaan ang baksin ang mauna. Wala kang tinatawag na antivirus yung katawan. Walang iba. Si Kristo lang, mga kapatid. Unahan mo na ang baksin. Ngayon pa lang, tanggapin mo na si Kristo. Manalangin tayo. Magkaisa tayo sa panalangin, mga kapatid. Malaking magawa ng panalangin ng mga matuwid. Kaya, paano tayo maging matuwid? 1 Corinthians, in chapter 6, verse 11, sapagkat ginawa na kayong matuwid, inaring ganap na kayo, pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ngayon, kung natanggap natin si Kristo, mga kapatid, sa bautismo, dahil po sa ating pagtanggap sa Kanya, parating ang baksin, mga kapatid. Kung matapakan tayo ng baksin, sapagkat nandiyan si Kristo, matupad ang sinasabi niya, makainom kayo ng lason, walang mangyari sa inyo. Pero kung wala si Kristo, mga kapatid, kung unahin mo si baksin, mamaya na si Kristo, baliktad ang Biblia. Mga kapatid, sigurado, hindi mo alam. After 3 months, after 6 months, diyan mo na maramdaman at baka sabihin mo, tama ang napakinggan ko na dapat sana inuna ko si Kristo bago si baksin. Yon ang mangyari, mga kapatid. Dapat unahin ko sana si Kristo. Bakit inuna ang baksin? Kasi gusto niyang mabuhay sa katawan, mga kapatid. Pero ang kaluluwa, naghihinagpis na sana mauna si Kristo. Kasi alam, hallelujah, na ating kaluluwa kung ano ang mahalaga. Ang buhay ng material o physical o sa spiritual. Spiritual po, mga kapatid. Ako na ang sasagot. Spiritual. Sabi po yan sa Galatia 5:16-17, sabi sa Pablo, huwag na kayong mabuhay sa laman, sapagkat ang laman na pamumuhay ay laban sa Espiritu. At ang Espiritu, kalaban ng laman, mga kapatid. Itong dalawa naglaman-laban upang magtayong kagawa ng layunin ng Diyos, mga kapatid. Subalit, to God be the glory, sa oras na ito, mga kapatid, silyado po ito sa harapan ng Diyos. Sana si Kristong unahin natin bago darating ang baksin sa ating katawan. Pero kung mauna si baksin, ulahin mo si Kristo, walang antivirus sa katawan mo, mga kapatid, yun na po ang panahon na darating. Sabihin mo, nakipakinggan ko ang salita ng Diyos, subalit hindi ko tinatanggap. Tanggapin natin si Kristo bago si baksin. Ngayon na, mga kapatid, malay mo, sabi pa ng hari sa Nineveh, sino nakakaalam? Basahin natin.
Sino nakakaalam kung bawiin ng Panginoon ang kanyang galit? Sabi, mabubuhay tayo, sabi ng hari sa Ninibe. Praise God, hallelujah. Sino nakakaalam? Ito po sa Hunas, pakinggan natin. Praise God. Sa Hunas 3, ito po ang mabasa natin. Hallelujah. Sa Hunas 3, Kapitulo 3, in versikulo 1, hanggang sa 10, ito, basahin natin to. Praise God. Upang na mapakinggan naman natin ito, at saka isa lang po itong karagdagan. Dagdag lang po mga kapatid sa ating kalaman. Naway makukuha natin dito. Ano ang solusyon na kahit kung nalubog ngayon ang sanlibutan sa kapighatian na halos ang tao ngayon, hallelujah, sa buong sanlibutan, minsan po ay nag-iisip na po ng iba. Kahit Christian nga, iba na pag-iisip. Christian naman ako, bakit ito ngayon nangyari? Halos wala na makain. Halos sa paglabas sa bahay, hinit na makalabas. Kinatakot na tayo. Praise God. Basahin natin. Dito po sa Hunas 3, versikulo 7. Ay, umpisa na natin to kasi hanggang 10 lang itong versikulo na ito. Tapusin natin to. Pakinggan natin. Ganito po ang nangyari sa Ninibe. Nasabi ng Panginoon, Hunas, puntahan mo Ninibe at pagsabihan mo sila, 40 araw pa, ilulubog ang Ninibe. Mga kapatid, 40 days lang. 40 days lang. Ngayon, hindi pa dumating ang COVID-19, hindi pa natin napakinggan ang salita ng Diyos, hindi pa natin napakinggan sa mga lingkod ng Diyos, papaano tayo magsisisi, papaano tanggapin ang kapatawaran. Mga kapatid, kunti lang po ang tumanggap ng pangalan na ito, di hindi tulad ng panahon ni Pedro, praise God, hallelujah, doon sa Jerusalem, pag sa araw na Pentecost, 3,000 kaagad ang tumanggap. Mga kapatid, ngayon, mahirapan ka ng isang tao makapagbautismo at tumanggap ng pangalan ng Panginoon Kristo po. Dahil ang diablo sa sanlibutan, siya din humahanap ng paraan upang yung napakinggan mong salita na katotohanan, baliwalain mo yan, mabasa, Mateo Kapitulo 13, versikulo 19, ang isang taong nakinig ng salita ng Diyos at nakapasok sa puso niya, ngunit nag-alinilangan at hindi naunawaan, dumating ang diablo at kinuha ang salita ng Diyos na sa puso niya. Mga kapatid, kahit nasa puso na nga, nakuha pa ng diablo, lalo nang nakinig ka lang, hindi mo ginagawa, mas lalong aangkinin ka ng diablo dito sa sanlibutan. Pakinggan natin. At ang salita ng Panginoon dumating kang Hunas sa ikalawa nagsasabi, bumangon ka, bumaroon ka sa Ninibe at sa malaking bayan. Ayon sa ipangaral mo, na ipangaral sa aking inutos sa inyo, na aking inutos sa iyo. Verse 3, sa gayon bumangon si Hunas at pumaroon sa Ninibe ayon sa salita ng Panginoon at ang Ninibe, totoong malaking bayan at 3 araw lalakarin. Verse 4, at pumasok si Hunas sa bayan na may isang araw na gumagala, siya ay sumisigaw at nagsasabi, 40 araw pa ang Ninibe iwawasak ng Panginoon. Verse 5, at sinasabi, at ang bayan ng Ninibe ay sumampalataya sa Diyos. Sumampalataya. Praise God. To God be the glory. Sumampalataya ang Ninibe. Ngayon mga kapatid, pagsabihin natin, Brad, sabi ng Banal na Aklat, magsibalik na tayo sa Panginoon ngayon. Kasi sabi po, hallelujah, doon po sa Acts 17, verse 30, na ang Panginoon, pinalagpas lang po ang katigasan ng ulo ng tao. Subalit ngayon, sa andako man ng daigdig, buong bansa, nagaya ang Panginoon na magsisi na tayo. Yun po ang sabi ng Panginoon. Ang Ninibe, sumampalataya. Sinabi dito sa verse 5, at ang bayan ng Ninibe, sumampalataya sa Diyos. At sila ay nagpahayag ng ayuno, nagsuot ng kayong magasbang mula sa kadakidakilaan, sa kinaglit-liitan sa kanila. At ang mga balita dumating sa hari sa Ninibe, at siya tumindig sa kanyang trono, sa kanyang nuklukan, at hinubad ang kanyang balabal, at nagsuot ng kayong magaspang, at naupo sa abo. Yun po mga kapatid, ginawa ng hari sa Ninibe. 40 araw pa, mga kapatid, hallelujah. Dahil po sumampalataya ang Ninibe, binagsak ba? Binawi ng Panginoon, hallelujah. Bakit binawi? Nagsisi ang mga tao, hayop man, tao man, walang magsuot, hallelujah, ng magandang damit sa ako. At saka walang iinom, walang kakain sa 40 araw. Praise God. Sabi ng hari, verse 6, sinabi dito,
At ang balita ay dumating sa hari sa Ninibe at tumindig sa luklukan at naghubad ng kanyang balabal at nagsuot ng kanyang magaspa at naupo sa abo. Verse 7, at kanyang ihahayag sa katitiwala at itinanyag sa buong Ninibe at pinasya ng hari na ang sa kanyang mahal na mga tao na sinasabi, huwag lumasa ng maging tao ni ang hayop man, bakahan, kawan man, naman, anumang bagay, huwag silang kakain, na sila magsisi at silang huwag uminom ng tubig. Verse 8, kundi magbabalot sila ng kayong magaspang at ang mga taong gayon din ang hayop. Magsidaing sila ng mainam sa Diyos. Oo, talikuran ang kanilang masamang gawa kanilang masamang gawa at salakad at pagdadahas sa mga kanilang mga kamay. So ang mga tao sa Ninibe, masama, nagdadahas ng mga tao. Ibig sabihin, magnanakaw, dumadahas ng mga kapwa nila. Hindi kanila pag-ari, kinukuha nila. Mga kapatid, mga tulisan, dinadahasan ng kapwa. Walang trabaho ni Ninibe. Kaya nakita ng Panginoon dahil ganyan ang ugali ni Ninibe, ibabagsak ng Ninibe. Verse 9, sinasabi. At nakita ng Diyos ang kanilang, balik tayo sa 9. At sino nakakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisisi at ihiwalay ang kanyang mabangis na galit upang huwag tayong mamatay. Napakaraming namatay ng COVID-19. Praise God, milyon na. Anong sabi ng hari? Baka bawiin ng Panginoon ang kanyang galit at hindi tayo mamatay. Mga kapatid, ng COVID-19, halos sa anda ko ng daigdig, nakatala, patay. Maraming patay, mga kapatid. Ang Ninibe, 120,000 ang laman. 120,000, hindi pa kasali yung mga, mga bata. Basta ang laman na sinabi ng Biblia, 100, sabi ng Panginoon kay Hunas, na itong kahoy na isang gabi lang tumutubo, na hiniyangan ka, hindi ka niniyangan ng tao sa Ninibe, 120,000. Kasi si Hunas, na lagyan ng Panginoon ng kanyang ulo ng kahoy, na isang kahoy na para makalandong ng ulo niya, sa chapter 4 sa Hunas, nagalit si Hunas kasi yung kahoy na pinatubo na po yung isang gabi, kinain ng uod. Ngayon, nasilipan siya ng araw, nagalit si Hunas. Sabi ng Panginoon, nagalit ka? Nanginanayang ka sa isang kahoy, isang gabi lang tumutubo, nahinayangan ka, samantala ang Ninibe, 120,000 ang laman, hindi ka nanayangan. Yun po ang nangyari, mga kapatid. Ngayon, mahigit isang taon na po ang COVID-19. Pero sinabi ng hari, balikan natin ang verse 9. Sino nakakaalam kung manumbalik ang Diyos at magsisisi at ihiwalay ang kanyang mabangis na galit upang huwag tayong mamatay? Ano bang gawin natin, mga kapatid, ngayon? Manalig tayo sa baksin? Hinintay natin baksin? Si Kristo natin tinatanggap, pero ang baksin, hinintay. Sana si Kristo hinintay natin na sana may mga pastor magtuturo at malaman natin paano tayo maligtas ating kaluluwa. Hindi ka itong katawan ang iligtas natin. Babalik sa alabok ang ating katawan, mga kapatid. Mali po kung itong ating katawan ang ating pahalagaan. Pero ang kaluluwa naghihinagpis sa loob. Sana siya din makamit ng buhay na walang hanggang na hindi parusa ang kanyang kahantungan. Mga kapatid, hindi pa buhuli ang lahat. To God be the glory. Maraming salamat po sa nagsubaybay ngayon. Cabrera family, God bless us to Cabrera family sa nakasubaybay ngayon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa oras na ito. Anong sabi? Sa verse 10. At nakita ng Diyos ang kanilang gawa na sila ay naghiwalay sa kasamaan na kanilang lakad at nagsisi ang Diyos sa kasamaan na kanyang sinasabing kanyang gagawin na kanila at hindi na niya ginagawa. Praise God. Hindi ginagawa. Hindi tinuluyan ang Ninibe dahil po nagsisi ang tao. Mga kapatid, baksin ba ang mahalaga sa tao? Si Kristo ang mahalaga. Bago ka mabaksinan,
tanggapin mo na si Kristo. Sabi ng Panginoon, Marcos 16:18, makaapa kayo ng ahas, mga kapatid, hindi kayo matitinag, at kung makainom ka ng lason, walang mangyari sa iyong katawan. Ano pang hihintay mo, kapatid? Magsisi ka na, tanggapin mo na. Sabi pa ni Ananias kay Apostol Pablo, ano pang ginagawa mo? Tumindig ka na, magpabautismo ka, hugasan mo ang iyong mga sala, sumangitan ng kanyang pangalan, mga kapatid. Ano pang hinintay mo? Why are you waiting now? Arise. Arise, calling in the name of Jesus for the remission of your sins. Yun po ang tama. Upang matulungan natin ang solusyon sa buong sanlibutan. Baka ito na ang pag-asa. Ito na po ang gamot na walang bayad. Tanggapin mo lang si Kristo. Gagawa ang Panginoon. Hallelujah ng paraan. Bukas man, pangalawang araw, sa sunod na linggo na buwan man, taon man, basta lang si Kristo. Nasa buhay na po natin, huwag ka nang magalinlangan. Hayaan mo lang hanggang kailan matapos ang COVID-19. Ang importante, mga kapatid, si Kristo nasa atin. Ang COVID-19, darating din ang panahon, mawala pa rin yan. Pero ang mahalaga, si Kristo. Nandiyan na po sa atin. Mawala man na hindi ang COVID. Basta si Kristo nasa atin na po. Kahit sabi pa sa Salmo 91, versikulo 7 hanggang sa 11, mabuwal man sa kaliwa, mabuwal man sa kanan ang libuan, huwag ka lang mag-alala, tingnan mo lang sila, sapagkat galit ng Diyos yan, mga kapatid. Ngayon, hindi pa galit ng Diyos ito? Hindi pa galit ng Diyos dito nangyari sa libutan? Galit ng Diyos, mga kapatid. Ngayon ang panahon, magbalik loob tayo sa Panginoon. Ikaw at ako bukas, wala naman. Pero mga kapatid, importante, si Kristo na nasa atin. Hindi ka maabutan ng baksin, mamatay tayo. Ang importante, si Kristo nasa atin noon na. To God be the glory sa iyang kagandahang loob, mga kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Habang huminga ka pa, habang may buhay ka pa, mga kapatid, huwag mo nang hayaan si Kristo. Hallelujah, maunahan pa ni baksin, mga kapatid. Madarating na si baksin, unahin mo na si Kristo. Ngayon ang panahon, mga kapatid, to God be the glory sa kanyang gandang loob. Hanggang ngayon ang Panginoon, hinihintay ka na, mga kapatid. Hinihintay ka lang. Baka ikaw nang huli. Pagkatapos ng bilang ng hintil, ibalik sa Israel ang kaligtasan, baka ikaw na lang hintay. Hallelujah. Huwag ka magpauna, baka may isa pa na mauna sa iyo. Pagbalik sa Israel ng kaligtasan, wala na mga aral. Bakit? Anghel na po ang magtatak ng Israel. 144,000. Mabasa natin yan sa Pahayag chapter 7 and verse 1 up to 5. Apat na anghel magtatak sa Israel. 144,000. Tapos na ang hintil. Mga kapatid, baka ikaw nalang inintay at baka nagalinlangan ka. Huwag mo nang hintayin, mga kapatid. Maunahan ka pa ng ibang nakatingin ng live ngayon na ito pala ang totoo. Paunahan natin ang baksin. Bahala na po darating si baksin. Basta si Kristo nasa noon na natin, mga kapatid. Yun po ang pangako ng Panginoon sa mga apostol. Marcos 16:18, biblikal, mga kapatid. Napakatibay ang salita ng Diyos. Makaapa kayo ng ahas, mga kapatid. Makainom man kayo ng lason, mga kapatid. Walang masama mangyari sa ating buhay. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Habang huminga pa tayo, sabi ng Panginoon, John 12 verse 35, habang nasa ating liwanag, lumakad na kayo. Baka maabutan kayo ng dilim. Ang lahat ng lumalakad sa dilim, hindi alam ang pupuntahan sapagkat ang dilim nakapabulag ng ating paningin. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa makisir nito, pagpalain ka ng Panginoon. Sinasabi ko, ang pagpapala hindi mauubos sa ating buhay. Hanggang sa pagbalik ni Kristo, tanggapin mo lang si Kristo. Unahan mo si baksin, mga kapatid. Hallelujah. Ang mamahalaga ngayon, si Kristo nandyan na sa atin. Matubukan ng baksin tayo. Walang mangyaring masama dahil si Kristo ang protekta natin. Siya ang antivirus, mga kapatid. Pinakamahalaga na antivirus. Walang makatumbas sa atin, Panginoon Kristo. Maraming salamat. Tapos ang oras natin talagang tama lang. Sumasa atin ang kapayapaan. Biyaya, kagandang natin ng Kristo po. Ito yung lingkod, Pastor Lito Maca, sa Pakistan Apostolic Believers of Christ. Hallelujah, ay magsasabi, the grace of the Lord Jesus Christ be with us. Amen.